Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong mahal na Senior Pastor, Pastor B.A., na ako po ay binigyan niya ng pagkakataon na makapagsalita sa atin sa gabi ito. At ito po ay binibilang ko ng malaking pribilehiyo bilang ako po ay lingkod ng ating pong Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay po ng ating mahal na pastor na kung saan yung buhay niya ay nagiging malaking hamon po sa amin dito sa Ecclesia sa Congregation Makato. Dahil po, isa sa mga appeal po ay dahil sa mga preaching ni pastor. Hindi ko makakalimutan na sabi ni pastor, kahit po tayo ngayon ay mayroong pandemic, dapat hindi po tayo titigil sa gawain ng Panginoon. At hindi po dapat tayo madaling mapagod. Dahil tayo pong anak ng Panginoon ay mayroon pong langit na kung saan doon po tayo makapagpahinga. Yan po ay nagiging malaking encouragement at motivation sa amin dito sa IBBA Congregation Makato. Kaya kami rin dito ay nagpapatuloy by the grace of God. Amen. Bakit tayo magpapatuloy? Kasi nga, ito po ay gawain ng ating pong Panginoon. At ano ba talaga yung mga sinasabi ng Bible patungkol po sa gawain ng Diyos? Na bilang tayo po ay mga believers ng Panginoon, by the grace of God ay maglilingkod po tayo hanggang na siya po ay dumating. So sa gabi ito, pag-aralan po natin the life of a true believers. So hiniling ko po yung lahat. Let's all stand up as we give respect for the Word of God. Dito po sa Galatians chapter 2, verse number 20. Galatians chapter 2, verse number 20. This is only one verse. The Bible says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang manaming banal. Kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito na muli, Lord, kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makapagpakinig ng inyong pong salita. Panginoon, kung wala ka, ay wala pong magagawa kami. Kaya sa oras na ito, banal na Espiritu, hiniling po namin ang inyong pong gitna sa amin ngayon. Sa bawat congregation at ecclesia kung Panginoon or care station, sana, Lord, magbigay ka po ng sapat na katalinuhan sa bawat isa upang madali namin maintindihan at maisamuhay ang inyong pong salita. Ito lahat dinadakila namin at pinupuri ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay umupo at maraming pong salamat. The life of a true believer. So, the life of the Apostle Paul is a good example for every true believers of Jesus Christ to follow. Kung bakit, his life is a pattern for all of us. His conduct and attitude are set before us as an example. Kaya nga sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow me as I follow Christ. Bago ko siya naligtas, bago ko siya naging believers ng Panginoon, he lived a wicked life. Okay? But when he got saved, his life was never the same. Ganun po yung buhay ng isang Kristiyano. Sa Acts chapter 7, verse 58, sabi dito, at ito po ay buhay ni Paul, and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name
was sown. In Acts chapter 8, verse 1, and Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. In Galatians chapter 1, verse number 13, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So sa gabing ito, mga kapatid, nabasa po natin kung ano po yung buhay dati ni Apostol Paul. At pwede po nating masabi na masama siya talagang tao. Pero, but in our text, in Galatians chapter 2, verse number 20, Paul says, the life which I now live, he described the new life that a believer has in Christ. So sabi, the life which I now live, number one, is an executed life. In Galatians chapter 2, 28, sabi dito, I am crucified with Christ. Mga kapatid, in God's eyes, you and I died on the cross with Christ. Nung sinabi po ito ni Apostle Paul, sabi niya, I am crucified with Christ. It means a death to self, or I no longer live. Yun po yung pag-akala ni Apostle Paul sa buhay niya nung siya na po ay nagiging anak ng Diyos. Notice the mention of the old man in Romans chapter 6, verse number 6. Sabi dito, knowing this, that the old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So this verse tells us, kung dati, old man yung masusunod sa buhay ko, pero ngayon ako ay na-crucified na with Christ, hindi na yan masusunod. Kung dati ako po ay masamang tao, ako po ay nagsusugal, pero ngayon hindi na. Kung ako dati ay umiinom ng alak, ngayon ay hindi na. Kung ako dati hindi nagbabasa ng Bible, ngayon magbabasa na ako ng Bible. Kung ako dati hindi cheerful giver, ako ngayon ay magiging cheerful giver na. Kung dati pinaglilingkuran ko yung lahat ng mga kasalanan, pero ngayon, hindi na. Dahil yung dating ako, crucified with Jesus. Amen. Si Kristo na yung masusunod sa buhay ko. Because the life which I now live is an executed life. I am dead to self. It is no longer I who live. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Yes. Mga kapatid, yun po yung buhay ng isang totoong believers ng Panginoon. Mayroon pong pagbabago yung buhay. Katulad ni Apostle Paul, as a true believer of the Lord, how is your life that now, or how is your life now that you are in Christ? Kung kasama mo kaya ang mga tao na walang Kristo sa buhay, may pagbabago ba? Kung kasama mo kaya yung mga tao na walang Kristo sa buhay, ikaw ba ay ibang-iba sa kanila? Kung sasabihin natin, yes, iba po ako sa kanila. Amen. Yan lang po yung dapat. Brethren, because we are crucified with Christ, Christ is our rule and authority in life. Ako po ay nagpapasalamat at pinupuri ko po yung Panginoon ko. Dahil po sa buhay ng ating pastor, sa kay Pastor Billy Abante Jr., kahit po siya ay nagiging congressman na, mga kapatid,
Hindi po nagbabago yung kanyang puso sa ministry. Amen. Mahal na mahal pa rin niya yung babae ng Diyos. Amen. Praise the Lord, and to God be the glory. Siya po ay nagiging malaking example sa buhay ko at kahit po dito sa ating pong congregation. Na sabi nga niya, yung kanyang buhay ay, o yung kanyang katawan ay pinapagod niya sa gawain ng Diyos. Amen. At sana siya po ay pagpapalain pa ng ating pong Panginoon. Kung bakit ko sinabi at kung bakit kong parang pinapasalamatan ng Panginoon at bakit kong sinabi na mahal ni Pastor Abante yung gawain. Nung kami po ay mayroong problema dito sa gawain natin sa mga to. At nung kami po ay lumapit doon sa kanya, nagbigay po siya ng pagkakataon at inayos niya po mga kapatid. Salamat. By the grace of God. Ngayon, the life which I now live, sabi dito, is an executed life. And number two, the life which I now live is an exchange life. Why exchange life? Apostle Paul said, Christ liveth in me. The exchange life takes the difficulty of me and puts it on Christ. Kung mayroon pang mapalad na tao sa mundo ito, tayo mga believers ng Panginoong Isus. Amen. Bakit? Kasi kung tayo man ay mayroong mga difficulties sa buhay, nandiyan ang ating Panginoon, handang bumuhat ng ating kung mga kabigatan. Siya ang papalit. Bakit? Because Christ liveth in me. We have an exchange life. Kaya nga, sabi ng Bible, worry is sin. Bakit? Kasi walang dahilan na mag-worry yung believers ng Panginoon. Nandiyan si Kristo Jesus, handang tumulong sa atin mga kapatid. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Jesus inviting us to exchange life with Him. Kung ikaw man ngayon ay may problema, kung ikaw man ngayon ay nabibigatan na, Jesus inviting us to exchange life with Him. In Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi dito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Yun po yung sabi ng Bible. Yun ba, sabihin natin, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Basta ang gagawin ko lang, ako po ay susunod sa utos mo at mamuhay ako sa kalooban mo. If we take His burden, He takes our burdens also. Our burdens is worry, our burdens is so many problems, or kung anumang mga sakit mayroon tayo, leave it to God. Nandiyan siya upang tutulong sa atin. God's burden is also men. Mga kapatid, as a true believers of the Lord, dito po tayo mag-focus, mag-involve po tayo sa soul winning. Where the lost at any cost. The song says, rescue the perishing, care for the dying. Reach one, each one. Amen. God's burden is souls of men. Let's involve in soul winning. Mark 16, verse number 15. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. In Psalm
bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his age with him. Mga kapatid, magsulwinig po tayo. Ito po ay gawain ng totoong anak ng Diyos. Amen. Hindi pwedeng sasabihin mo, Pastor, hindi ko kayang gawin yan. No! Kaya mong gawin. Because we have now an exchange life. Amen. Christ liveth in me. What benefits come from Jesus living in us? Number one, the wonderful love of the Father and the Son. Yun po yung magiging benepisyo. Nung tayo po ay mayroong Kristo sa buhay. John chapter 14, verse number 21. Number 2, there is fullness of joy. John chapter 15, verse 11. Number 3, there is peace even in the midst of tribulation. John chapter 16, verse number 33. What benefits come from Jesus living in us? Number 4, there is hope of being with Jesus and beholding His glory. John chapter 17, verse number 24. Personally, kung si Kristo Jesus wala po sa buhay ko, siguradong sigurado, yung buhay ko ay walang kabuluhan. Yung buhay ko ay puno ng kaguluhan. Dahil nga, lumaki ako na mayroon pong mga bad barkadang sinasamahan. But marami pong salamat. Week of September 24, 1997, at the age of 14 years old, ako po'y hinanap ng Panginoon. At ako po ay naligtas. At dahil ako po ay naligtas, I have now an exchange life. Amen. Christ liveth in me. At na-experiencehan ko, mga kapatid, the wonderful love of the Father and the Son. Dahil ang Panginoon ay nasa puso ko na, nasa aking buhay, na-experiencehan ko, there is fullness of joy. Amen. There is peace even in the midst of tribulation. There is hope of being with Jesus and beholding His glory. The life which I now live, number 3, is an empowered life. Sabi dito, sabi ni Paul, I live by the Son of God. Tandaan po natin, bilang tayo po ay totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, pag tayo po ay namumuhay na mayroon pong pananalig sa kay Kristo Jesus, our life is empowered. Ano bang problema meron tayo? Ano bang kabigatan meron tayo or suffering na hinahanap? Magkakaroon po tayo ng katagumpayan. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa ating pong Panginoong Hesus. Amen. We have now an empowered life. Kaya sabi ni Paul, not I, but Christ. He said, mismo ang Panginoon sasabi, for without me, you can do nothing. At ito po ay naging totoo po sa buhay ni Paul. Kaya sabi ni Apostle Paul, in Philippians chapter 4, verse number 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Sabi ni Paul, marami po akong trials na naranasan, marami pong kapigatian, pero yan lahat ay na-overcome ko dahil po ang Panginoon ay nasa aking buhay. Amen. When we live an empowered life through faith in Christ, tatandaan po natin, God gave us the strength to resist temptation. If we have faith in Christ Jesus, God gave us the strength to forgive others offended. If we have faith in Jesus Christ, God gave us the strength to witness effectively for the Lord. If we have faith in Christ Jesus, God gave us the strength to become a
Kaya nga sabi ng ating pong mahal na pastor, hindi ka pwedeng magiging cheerful giver na wala kang pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ako po'y naniniwala ang isang cheerful giver, mayroon pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Hindi tama sabihin ng isang Kristiyano na wala siyang magagawa sa gawain ng Diyos. Mayroon po tayong magagawa pag tayo lang po mga kapatid, mamuhay na mayroon pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Our life is empowered if we live by faith in Christ Jesus. As a true believer of the Lord, the life which I now live is an executed life. I am crucified with Christ. The life which I now live is an exchanged life because Christ liveth in me. The life which I now live is an empowered life. I live by the faith of the Son of God. And the last, the life which I now live is an expensive life. Mahalaga na po yung ating buhay. Bakit? Sabi dito, and gave Himself for me. What a good news. Amen? Amen. Ito po ay mabuti at magandang balita. Tayo ay isang makasalanan. Hindi kilala. Hindi po mayaman. Katulad ko, hindi po matalino. Pero pansamantala, iniwan ng Panginoon yung langit, nagkatawang tao, inako yung ating mga kasalanan, nagtamo ng matinding hirap at sakit, nilatigo, ipinako sa cross, nagrunahan, tinik, sinibat sa kagiliran, at dumana po yung dugo ng ating pong Panginoong Isus, dinanas ng Panginoon. Yun lahat dahil ikaw at ako ay mahalaga sa Kanya. Sabi po sa Luke chapter 19 verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. In Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya yung kaluluwa natin hindi mabibili ng buong kayamanan ng mundong ito. Yung banal lang na dugo ng Panginoon, yung makabili sa ating pong kaluluwa. Salamat po, yan ay ginawa lahat ng ating pong Panginoon Hesus. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. In 1 Peter chapter 2, verse 24, who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, but by whose stripe ye were healed. Kaya nga mayroong awitin, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Kung ang Panginoon, mga kapatid, nag-suffer para sa atin, ang tanong, bilang tunay na believers ng Panginoon, magsasuffer ka ba para sa gawain ng Diyos? Kung yan lahat ay ginawa ng Panginoon, kasi ikaw at ako ay mahalaga sa Kanya, ang tanong, mahalaga din ba ang Panginoon sa buhay mo? Tandaan po natin, sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20,
What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which of God. As a true believer of the Lord, let us use our life for the glory of God. Amen. Kaya nga ako ay nagpapasalamat na minsan po ang ating pastor ay, senior pastor ay patuloy pong nagbibigay warning sa atin na mag-ingat po tayo sa COVID nito kasi sa totoo lang, tama na siya. Yung ating pong buhay ay mahalaga na. Okay? Kaya, at sa pamagitan ng ating pong buhay, yung ating katawan, ay dapat maigamit po natin ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Now, in my conclusion, the life of a true believer is an executed life. Is an exchanged life. Is an empowered life. And is an expensive life. Ang tanong sa ating lahat, is that a kind of life you are living? Or are you still living the old life that's supposed to be crucified on the cross? Sana, kung mayroon pang tao sa mundong ito na masisiyahan ang ating pong Panginoong Diyos na tumingin, sana tayo yan. But if you are a visitor tonight, the way to start living this amazing life is to invite Jesus Christ into your heart through prayer. Repent in your sin, and by faith accept Him as your Lord and Savior. Sabi po sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If you are saved, realize that you are crucified with Christ. And God expects you to live that new life. To God be the glory. Tayo po yung manalangin. Merry Christmas, please all stand up at tayo po yung manalangin. Sa inyo po, dakilang Diyos, Ama naming banal. Marami pong salamat, Panginoon, na kami po ay inyong natagpuan. Nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan dahil po, Panginoon, sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na ngayon ay nakita po namin sa buhay ni Apostle Paul na ang isang totoong mananampalataya ng Panginoon ay mayroon pong executed life. Hindi na po dapat kami yung maghahari sa aming buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang yung dapat masusunod sa aming mga buhay. Because our life is crucified with Christ. Ngayon po, Panginoon, ay nakita po namin na mayroon po kaming exchange life. Kung bakit dapat kaming magbago. Magkaroon po kami ng tamang destinasyon at pipilitin po namin sumunod sa inyong kalooban. Dahil ang katunayan po, Panginoon, binago niyo po kami. At ngayon po, Panginoon, by the grace of God, anumang sabihin mo sa amin, anumang mga utusan mo, ay magagawa namin. Dahil mayroon po kaming buhay na na-empowered. Kaya po, Panginoon, salamat po sa inyong ginawa. At marami pong salamat, Panginoon, na dapat po namin i-care din yung aming sarili. Dahil sa katunayan, yung aming pong buhay ay mahalaga na po sa inyo. Sana po, Panginoon, walang ibang mag-glorify sa aming mga buhay kundi ikaw lamang. Lord,
Kami po ay nagpipray din sa lahat ng ministry ng EBB all over the world. Panalangin po namin na magkaroon po ng katagumpayan. Sana po, Panginoon, mga kapatiran namin na mayroon pong dinadanas ng mga kapighatian, difficulty sa buhay, tulungan niyo po sila, and much more. Pinapipray po namin yung aming pong mahal na senior pastor, Pastor Benny, na siya po ay patuloy niyo pong gabayan, bigyan Panginoon ng kalakasan at proteksyon upang kami po, Panginoon, ay mapangunahan niya sa paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na makapagdala po ako ng inyong pong salita. Ito lahat ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon. Amen. And amen.